Kumusta na po kayo mga kababayan? Magbibigay lang po tayo ng konting update sa BSKE Barangay at SK election. Kahit malapit na po, dumating ang November 2, 2026 na ilang buwan na lang. Ngayon po ay July. Pasok na sa August, September, October, November, 4 na buwan. Tuloy na po ang barangay at SK election. Kahit sa dami po ng problema at nangyayari po sa ating bansa, itong mga politikal na bangayan, no? Talagang medyo masidhi. Ayan, maraming nagiging hating-hati pa din ang opinyon ng mga tao. Ayan, mga barangay, SK, mga nagtatrabaho sa barangay, mga botante, hating-hati pa rin eh. Hindi pa rin klaro para sa kanila kung matutuloy pa ba itong BSKE sa November 2, 2026. Meron pa rin mga tumatalakay, siyempre, hindi naman po mawawala yun na baka daw hindi pa rin matuloy ang BSK dahil nga po sa mga nangyayari ngayon. No? Yung gera, sumiklab na naman po ulit yung digmaan sa pagitan ng US at Iran at sinasabi na pwedeng gamitin itong rason o dahilan para i-postpone ang BSKE at gagawing 2027. Marami silang nakikitang dahilan, no? Itong mga may interest na i-postpone. Nangunguna dyan si Senadora Amy Marcos. Kaya lang yung panukala na yon na pag-postpone na yon ay hindi naman po umusad, di po ba? So, pag hindi po umusad yan, wala naman pong batas. Hindi po yung magiging batas para iurong ang isang nakatak ng BSKE. Dapat magkaroon po ng bagong batas para maiurong ng tuluyan ang BSKE na gagawin sa November 2. Wala po, di ba? Yung mga naririnig na mapupuspon, puro mga hearsay or mga kuro-kuro o haka-haka pa lamang. Sabi ko nga, dapat may batas. Kasi ang batas na umiiral, uulitin lang po natin, recap. Ang batas na umiiral ay RA 12232. Ano ba yung RA 12232 na yan, no? Pinaboran pa nga ito ng Korte Suprema kasi nasa konstitusyon ito Kahit ang desisyon ay unanimous decision, ay split nga ba? Ayan. May pumabor, mayroong hindi. So, ganun pa man. Siyempre, majority, mas maraming pumabor na ito ay konstitusyon. So, naging ganap na batas ang RA 12232. Siyempre, pag yan ay batas, ano mangyayari? Mandato yan. Walang ibang susundin kung sino ang magpapatupad ng eleksyon. Siyempre, ang COMELEC. At napakarami na pong update na binigay ni Chairman Erwin Garcia na tuloy-tuloy ang proseso, mga procurement na gagawin dito sa BSKE. Di ba? May narinig po ba kayong update na postpone? Meron, sabi-sabi. O yung proposal ni Marcos, ni Amy, na hindi naman na-push through. Di ba? Ilang buwan na lang? 4. BARM. Tuloy-tuloy rin yung BARM. Pagkatapos ng BSKE. Sabi nga ng COMELEC kay tuloy-tuloy na po ating paghahanda at November 2, 2026 nga ito. Di po ba? Kung inyong tatanungin, tuloy na nga yan. Kung meron naman magsabi na hindi gobyerno or yung ibang mga vlogs, siyempre hindi naman mawawala yun. Ano pa lang yun, mga opinion. Pero kung sasabihin nga natin, tuloy ang RA 12232. Tuloy yan sa November 2. Okay, yan lang po yung ating update ngayon. Pero naghihintay pa rin tayo ng mga pwedeng mangyari, kung saan na pupunta, kung saan hahantong yung yun nga yun, no? Yung panukala na ipuspon. Baka di na po kayanin yan.
habang walang nangyayari dyan sa mga panukalang postponement na yan, ang paghahanda ay tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy po yan. Hindi po pwedeng tumigil ang COMELEC dyan kasi batas yan. Hindi mo po pwedeng kontrahin yan hanggat yan ay batas. Tuloy-tuloy yan hanggat dumating yung araw ng BSK sa 2 ng Nobyembre. Okay, so ngayon lang po yung ating update. Maiksing update lang tayo ngayon. Pag meron, bibigay po ulit tayo. Kung bago ka lang dito, putulin na natin. Hindi tayo masyadong magtatagal. Pa-subscribe. Pa-subscribe dito ng ating YouTube channel. Para yung mga ibigay natin sa susunod na update, makukuha po ninyo. Maraming salamat. Dito na lang. God bless po.